Yan po ay dahil mayroong shortage sa linya dito po sa ating ilaw. Kaya kahit wala tayong ilaw, meron pa rin po tayo aircon at meron pa rin bukas at mga instrumento dahil yung linya lang po na ilaw yung apektado. No? But patuloy po natin ipag-pray na bigyan tayo ni Lord ng wisdom kung ano ang gagawin sa problema na ito. At of course, yung provision ni Lord, dahil kapag kuryente po ang pinag-uusapan, medyo malaki-laking budget yan. Diba? Good morning po sa ating lahat. Merry Christmas. Sabihin mo muna sa katabi mo, Merry Christmas. Baka hindi mo pa nabalihan. At we are celebrating the birth of the Lord Jesus Christ. Wala man pong nakalagay sa Biblia yung eksaktong kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Subalit, nagse-celebrate po tayo ng kapanganakan ng birthday ni Jesus dahil nakakasiguro po tayo at itinuturo po sa atin na ang ating Panginoong Jesus ay sinilang. Amen? Kaya, wala mang eksaktong date. Di katulad ng birthday natin, isa na yung birthday natin, mali-mali pa, di ba? Nasa-celebrate tayo ng PEPSA, pero hindi pala tayo doon pinanganak sa PEPSA na yon, no? Dahil merong problema yung ating birth certificate. Okay? So, okay lang yung gano'n. Huwag lang yung babae ka sa birth certificate mo, lalaki ka naman sa totoong buhay. Okay? So, ngayong umaga, let me share with you the warnings of God. Pabala ng ating Diyos. Parang ano kaya itong pabala ng Panginoon ngayong umaga? Pero yung mag-celebrate po tayo ng Christmas, and yet, mayroong warning si Lord sa atin. Pag ikaw ay nakakita ng isang babala, no? Ano po kaagad ang pumapasok sa iyong isipan? Ha? Ano ang pumapasok sa isipan mo? Danger. Ha? Hazard. Kailangan mo kaagad sundin. Dahil yun ay babala. Pag hindi mo sinunod, maaaring mapahama ka. Tama po ba? Maaaring kang mapahama kapag ka nagiging ignorante po tayo. Pagka hindi natin sinusunod kung ano man yung mga nakasulat na babala, paalala sa atin. Kaya meron pong babala sapagkat gusto po ng mensahe niya na paalalahanan tayo at hindi po tayo mapahamak. God also giving us the warnings. Marami po siyang mga babala sa atin. Minsan, gumagamit sila ng mga tao para balaan tayo doon sa maaaring mangyayari kapag ka pinairal pa rin natin yung ating sariling kagustuhan. Minsan, si Lord ay nagbibigay ng babala sa atin sa pamagitan po ng mga panaginip. Dahil ayaw ni Lord na tayo po ay mapahamak. And in fact, dito po sa Bible, o kahit ito lamang po sa Matthew, ay marami pong babala ang Diyos sa iba't ibang tao. Na kapag ito ay kanilang sinunod, hindi sila mapapahamak, kundi magiging maayos ang takbo ng kanilang buhay. Katulad po ni Joseph, mayroong babala ang Diyos na kung saan ay pumunta sila sa Egypto. Meron din babala ang Diyos sa mga pantas na huwag na silang bumalik doon sa Jerusalem.
So, kung sa Biblia, meron pong babala ang Diyos, kahit po sa ating mga buhay, ang Diyos din po ay patuloy na nagbibigay ng babala na dapat natin sundin para hindi po mabahamak ang ating buhay. And God has a special purposes in His warnings. Meron pong layunin ang Diyos kung bakit binibigyan niya tayo ng mga babala. Ano po ang mga layunin na ito ng ating Panginoong Diyos ngayong umaga? Tayo po isang sandali yumuko at tayo po ay mananalangin. Panginoon, wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Sa mga oras na ito, kami po ay patuloy na umaasa at nagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Na meron kang gagawing espesyal ngayong umaga upang kami ay palalahanan mula sa iyong mga salita. Ama naming Diyos, sa oras na ito, patawarin po kami sa lahat ng aming mga sala at siyasatin mo ang aming mga puso. Kung meron po kayo makita pagkakasala, patawarin niyo po kami, Panginoon, maging sa aming mga pagkukulang. Hayaan niyo po na kami po ay makikinig sa iyong mga salita, Panginoon, ngayong umaga. Bilang pabala sa aming Panginoon. At turuan mo rin po kami na maunawaan namin ang mga salita mo, Panginoong Diyos. Maunawaan namin ang hiwaga ng iyong mensahe ngayong umaga. Tulungan, gabayan, at samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Salamat po, Diyos. Gawin mong tungtungan ng iyong abang lingkod upang ikaw ang samaila sa aming kalangitan. Salamat po, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen. So ano nga ba? Wala naman tayong mga upuan. Wow, napakagandang problema ito. Napakagandang problema kasi wala na ang maupuan. O meron lang tayong upuan sa baba pero hindi lang natin na-akit yung iba. Inakit na. Okay, wow. So magandang problema nga ito. Sige po, maupo muna kayo. Okay? Okay, praise the Lord. Hallelujah. So God has a purpose in His warnings sa buhay natin. Ano po ang mga layunin na ito ng Diyos para sa ating buhay? First, God's warnings are to change the direction of our life. God's warnings are to change the direction of our lives. Kaya po si Lord nagbibigay sa atin ng babala sapagkat nais niyang baguhin ang takbo ng ating buhay. Ano po ang sabi rito ng verse 12? And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. Ito po yung mensahe ng Diyos sa mga pantas. Itong mga pantas na ito, sila po ay galing po sa panahon po natin ngayon sa Middle East. Mga aral, mga taong matatalino, at pumunta po sila sa Jerusalem upang magtanong-tanong. Kung saan ipinanganak si Kristo. At doon po sa Jerusalem ay nakita po nila yung star na ito. At yung kanila pong layunin ay upang sambahin ang batang si Jesus sa paniniwala na ang batang ito, ang sanggol na ito, ay hari ng mga Hudyo. Kaya sila po ay pumunta sa Jerusalem para magtanong-tanong. At narinig ito ni Herodes. Narinig niya yung salitang ang sanggol na isinilang ay hari ng mga Hudyo. Kaya
po ang sabi ni Herodes sa kanila? Pumayo kayo at inyong hanapin mabuti ang sanggol, at kapag inyong nang natagpuan, sabihan niyo rin ako, upang ako rin ay sasampa sa kanya. So hanggang ang mga pantas na ito ay nakarating po doon sa kinaroroonan ng batang si Jesus. But by the time, hindi na po bagong silang ang batang si Jesus. Sapagkat lumipas na po ang ilang buwan o taon, at sinasabi po ng Bible ay nasa mahigit 2 taon na yung batang si Jesus bago po nakarating ito pong mga pantas na ito. At nung nakita nila ang bata, doon sila po ay nagbigay ng kanilang mga regalo. Ano po yung regalo na kanila pong ibinigay, inihandog sa batang Jesus? Ito po ay ginto, kamanyang at saka mira. Subalit, pagkatapos po ng kanilang pagbibigay ng kanilang mga handog para sa batang si Jesus, andon po ang paalala ng Panginoong Diyos sa kanila, na sabi sa kanila, huwag na silang babalik kay Herodes, kaya sila po ay nag-iba ng kanilang daraanan. Ano po ang implication nito sa buhay natin? Ang pagkakilala kay Kristo sa pamagitan ng pananampalataya ay nagpabago ng pamamaraan ng ating pamumuhay. Amen? Once na makilala na natin si Kristo at nagdesisyon po tayong sumunod sa Kanya, doon po pabaguhin ng Diyos ang pamamaraan ng ating pamumuhay. Once na atin pong isinuko ang ating buhay sa ating Panginoon at sumunod sa Kanya, binabago ng Diyos ang takbo ng ating buhay. Ang pagiging isang Kristiyano, mga kapatid, ay nangangailangan ng pagbabago. Amen? Ito po ay nangangailangan ng pagbabago. Hindi lamang po sa salitang Kristiyano, sapagkat ang kaakibat po ng salitang pagiging Kristiyano ay dapat mayroong makikitang pagbabago sa kanyang buhay. Marami pong mga tao ang umangkin sa pagiging Kristiyano, ngunit hindi nakikita sa kanya ang pagbabago sa buhay. Hindi lamang po sapat na i-claim natin na tayo po ay mga Kristiyano at mga tagasunod ni Kristo, kundi kailangan din pong may makita na pagbabago sa ating buhay. Dapat meron pong katibayan sa iyong buhay na makita ng ibang tao sa iyo. Amen po ba? At meron pong mga bagay na binabago ng Diyos sa ating buhay, sa ating pagkatao, sa ating sarili. Una, binabago ni Jesus ang ating isipan. At dito po ay nilinaw po ng Roma chapter 12 verse 2 na ang pagbabago ay kinakailangan. Sabi po rito, at huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagpapalibago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung ano ang mabuti at katanggap-tanggap at perpektong kalooban ng Diyos. Gustuhin man natin o hindi, mga kapatid, ang ating mga kaisipan ay hinuhubog po ng mundong ating ginagalawan. Tama po ba? Agree po ba tayo roon? Na ang ating pong isipan ay hinuhubog po ng mundong ating ginagalawan. Ang ating mga nakasanayan, kultura, maging sa ating komunidad,
ay nakaka-influensya sa paraan ng ating pag-iisip. Kaya sabi po ni Paul, do not huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Do not conform. Ngayon, mga kapatid, hindi po isang malaking kasalanan or hindi iyon palaging isang masamang bagay, ngunit mayroon pong panganib ang mga influence, masasamang influensya na atin pong nagiging pamantayan sa buhay dahil sa nakikita po natin sa ating kapaligiran. Ang mga masasamang influensya na atin pong nakikita ay dapat walang buwag sa ating buhay. Amen po ba? Sa buhay ng isang Kristiyano. Ang isang Kristiyano ay hindi dapat aayon sa takbo ng mundong ito. Tayo po, lahat ay mga dayuhan lamang sa mundong ito. Lahat po tayo ay dadaan lamang. Lahat po ng ating buhay ay pansamantala lamang, temporary lamang. Dadaan lang tayo dito. Kaya sinasabi po ng ating Panginoong Diyos na baguhin natin ang takbo ng ating isipan. Sapagkat maaaring pagtitingin po tayo sa ating kapaligiran, ang paligid po ay masama. At maaari po tayo ma-influensyahan ng mga ito. Bagkos, sinasabi po ng Diyos na dapat po natin baguhin ang mga desisyon, ang buhay po natin. Tayo mismo ang magbabago ng ating desisyon batay sa kung ano po ang kalooban ng ating Panginoon sa ating buhay. At dapat po natin isabuhay ang salita ng Diyos at ang pagbabay ng Espiritu Santo. Upang sa gayon, patuloy po tayong mamumuhay ng may pagbabago sa paraan na nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. At kapag sinunod natin si Jesus, ano po ang magiging resulta? Babaguhin ng ating Panginoong Jesus ang paraan ng ating pag-iisip. Ikalawa na babaguhin ng Diyos sa ating buhay ay ang ating mga hangarin. Our desire. Awit chapter 37 verse 4, magalak din ang iyong sarili sa Panginoon at ibibigay niya sa iyo ang nais ng iyong puso. Nais natin lahat na ipagkaloob sa atin ng Diyos ng mga hinahangad natin. Tama po ba? Gusto natin i-bless tayo ni Lord ng mga bagay na gusto natin. Gayon pa man, kapag sinunod natin si Jesus, meron siyang paraan na pagbabago sa ating mga hanapin. Yung mga bagay na akala natin mabuti sa atin, yung mga bagay na gusto natin, yung mga bagay na ayaw natin, yung mga material na bagay, natin po nakikita pagka tayo po ay nakikipag-isa na kay Kristo. Ang lahat ng yun, mga bagay na nakikita natin, hindi na po natin masyadong pinapahalagahan sa ating buhay. Ang katayuan, yung pagiging kilala, posisyon, katanyagan, kayamanan, lahat ng ito ay hindi natin napapahalagahan. Bakit? Dahil hindi po ito mahalaga sa kaharian ng Diyos. Amen? Hindi ko po sinasabi hindi natin kailangan ng kayamanan o ng pera.
Subalit yung mga bagay na yan ay hindi na po natin nabibigyan priority sa ating buhay dahil si Lord ang nagiging priority natin sa ating mga puso. Amen? Dahil alam po natin na kapag inuna natin siya, everything follows. Alam natin na kapag inuna natin si Lord, naragdagan niya pa kung ano po ang pangangailangan natin sa ating buhay. Galatians chapter 5 verse 24, sinasabi sa atin na yung mga anak kay Kristo ay ipinago na sa cross ang kanilang laman kasama mga hilig at pagdanasan. Kaya ang ating puso, ang ating buhay ay nakasentro na kay Kristo. Sinabi din po na Mateo chapter 16 verse 24 to 26. Mababasa po natin, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay nagnanais na sumunod sa akin, sabi niya, tanggihan niya ang kanyang sarili at kunin ang kanyang cross. Ang sumunod sa akin, sapagkat ang sino mang nagnanais na iligtas ang kanyang buhay, ay mawawala nito. Ngunit ang sino mang mawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makasusumpong nito. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng isang tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawala ang kanyang sariling kaluluwa? O ano ang ibibigay ng tao bilang kapalit ng kanyang kaluluwa? Binabago po ni Jesus ang ating makamundong pagnanasa sa mga hangarin para sa kanyang kaharian. Ikatlo, na binabago ni Jesus sa ating buhay ay ang ating relasyon. Si Jesus ay may paraan na pagbabago sa paraan ng ating pakikisalamuha sa iba. Mula sa ating pamilya tungo sa ibang tao. Napapansin niyo po ba na kapag wala si Jesus sa ating buhay, ay maraming drama sa ating relasyon? Hello? Nung wala pa tayo kay Kristo, ang dami-dami nating drama. Heartbroken, broken family, ang dami pong mga drama na nangyayari sa ating buhay. Subalit, si Jesus na ating Panginoon ay meron siyang paraan para mabago ang ating pakikisalamuha, pakikipagrelasyon sa ibang tao. At sa kabuuan ng salita ng Diyos, inuutusan tayo ng ating Panginoong Jesus na mahalin ang isa't isa. Makatulad ng pagmamahal niya sa atin. Mateo chapter 26, verse 37 and 38, sinabi niya sa atin na ang pagmamahal sa ating kapwa ay pangalawang dakilang utos. Na kapag sinunod natin si Jesus, ay mas kaunti ang drama sa ating buhay at mas maraming biyaya at pagpapatawad na ating pong ibibigay sa ating kapwa. Ang ikaapat po na binabago ng Panginoong Jesus sa ating buhay ay ang ating mga layunin. Ang isa sa mga kamangha-manghang bagay tungkol sa pagiging isang tagasunod ni Jesus ay ang layunin ng pamumuhay na nababago sa buhay natin at nagiging kasiya-siya sa atin. Hindi na tayo nagtatrabaho lamang para sa ating pangasarili. Hindi lamang tayo nagtatrabaho para mabuhay o umunlad ang ating sariling buhay o ang ating pamilya. Hindi na natin hinahanap-hanap ang anumang halaga
at layunin sa mga walang magagandang patutunguhang lugar, relasyon o trabaho. Sa halip, alam natin na tayo po ay tinawag upang maging bahagi ng isang bagay na mas malaki, at siya po ay ang kaharian ng Diyos. Amen? Meaning, we are not just working para lamang sa ating sarili at sa ating pamilya, but we are also working in the kingdom of God. Amen? Nagtatrabaho tayo sa kaharian ng Diyos, nabubuhay tayo sa isang paraan upang dalhin ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. John chapter 15 verse 16, tayo ay tinalaga upang mamunga na magtatagal. At sabi naman sa Mateo chapter 28 verse 19 to 20, binigyan tayo ng Diyos ng kabilang atas. At ano po ang atas na ito? Yung pumunta tayo sa buong mundo at gumawa ng mga disipulo, bautismuhan yung mga tao ito sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo at ituro sa kanila ang mga utos ng Diyos. Ganon din po sa unang Pedro chapter 2 verse 9, sinasabi po rito, ngunit kayo ay isang lahing pinili, isang maharlikang pagkasaserdote, isang banal na bansa na kanyang sariling natatanging bayan, upang maipahayag ninyo ang mga papuri sa Kanya na tumatawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kamangha-manghang liwanag. Binago ni Jesus ang ating layunin nang higit pa sa ating napapanaginipan, at tinawag niya tayo upang gawin ang mga bagay at pumunta sa mga lugar na hindi po natin naiisip puntahan. Binago ni Jesus ang ating layunin sa higit pa sa ating mga ninanais sa buhay. Binabago ng Diyos ang direksyon ng ating buhay at hindi tayo nagpapatuloy sa ating mga kasalanan kaligtasan. Dahil kung walang pagbabago sa ating buhay, ano po ang mangyayari sa atin? Patuloy po tayong mamumuhay sa kasalanan at maaaring tayo po ay mapapahama. Kaya po sabi ng Amos chapter 4 verse 12, kaya mga taga-Israel, pumanda kayo sa di mapigil na paghuhukom ng inyong Diyos. There are warnings coming from the Lord na kapag ang tao ay patuloy na namumuhay sa kasalanan at hindi po magawang bumalik at isuko ang kanyang buhay sa ating Panginoon, darating ang paghuhukom ng Diyos. Darating ang kapahamakan sa ating buhay. Kaya binibigyan tayo ng Diyos pasensya na po kayo. Distracted ako sa pananakit ko ng aking balakang. Kaya hindi ako masyadong naka-steady. Gumagalaw-galaw po ako. Kaya lang hindi rin pwede maggalaw ng gusto. Kasi lalo sumasakit. Hindi po ito maging hadlang. Sabi nga, ito ay sakit lang. Amen? Ang mahalaga ay ang Diyos na nagsusustay sa atin ang lakas, at nagpapagaling ng ating karamdaman. Ano po, so, sabi po ng Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon.
Napaka-gracious ni Lord. Napaka-mahabagin, maawain ng Diyos. Alam niya na tayo po, ang tao ay makasalanan. Alam niya na ang tao ay matitigas ang puso. Alam niya na ang tao ay hindi pa rin nagbabago sa kanilang buhay. Ano ang sabi po dito? Merong ibinigay ang Diyos na regalo sa atin. At siya po ay ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus, ating Panginoon. So God is so gracious. Even na nakikita na tayong nagkakasala, even na nakikita na tayong nagpapatuloy sa ating mga kalikuan, but God is still gracious and merciful sa bawat tao. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon para magbagong buhay, bumalik sa Kanya para mabago ang direksyon ng buhay po natin. Hebrews chapter 12 verse 6, sapagkat parurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niya anak. So, dito po sinasabi ng banal na kasulatan na kahit ang mga anak ng Diyos ay patuloy po na pinapalo niya rin. Ito po ay dinidisiplina ng ating Panginoon para tayo ay matuto. Para tayo po ay mabuhay sa kung ano ang nais ng Diyos para sa atin. Pinapalo niya ang kanyang itinuturing ng mga anak niya. Wow, praise the Lord. Kaya kapag tayo po ay nakakaranas ng mga problema sa buhay, nakakaranas tayo ng karamdaman, nakakaranas po tayo ng mga sufferings, although yan ay galing kay Satan, galing yan sa kaaway, but God allowed those things, those sufferings, sicknesses, problems, difficulties sa buhay po natin, inaalaw yan ni Lord na mangyari sa atin, but because that is part of His discipline na meron siyang ituturo sa atin. At marami pong mga warning si Lord sa buhay po natin. Hindi lamang po sa karamdaman. Tama po ba? Para hindi po tayo mapahamak. Si Lord ay patuloy na nagpapaalala sa atin, higit sa lahat, ang kanyang mga salita. Ay patuloy niyang ipinabahagi sa atin. Para tayo po ay bumalik sa Kanya. At sundin yung direksyon na nais ng Lord sa buhay natin. Church, ano ang may mga papala ni Lord sa buhay mo? Has God sent a warning to you by crisis? Setbacks? Ano yung mga babala ni Lord sa buhay mo? So that you will be changed as a person. So to change the direction of your life. Ano po yung babala na pinadala sa iyo ng Panginoon? Na magsilbing aral sa iyo. Second warning, God's warnings are to deliver us from the destroyer. Ang Diyos po ay nagpapadala o nagbibigay ng babala upang palayain tayo mula sa kamay ng mapanira o mapamuksa na walang iba kundi si Satan. Ano po ang sabi dito? When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream.
He said, "Take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him." So ang Diyos po ay nagbabala kay Joseph sa pamagitan po ng panaginip. Ang sabi ng Diyos sa kanyang panaginip, pumunta kayo sa Ehipto sapagkat etong si Herodes ay ipinaghahanap, no, ang bata upang ito ay kanyang patayin. Makita po natin dito, mga kapatid, yung sinabi po ni Herodes doon sa mga pantas, hala sige, hanapin nyo ang batang ito, ang sanggol na ito, at pag nakita nyo na siya, sabihin nyo sa akin, at maging ako ay sasambahin. Bakit? Totoo nga bang yun ang kanyang gagawin? Totoo nga bang yun ay kanyang sasambahin? He talked of worship, but he's intended, no, na patayin ang batang ito. Yung intention niya ay patayin ang bata, not really to worship. He talked of dedication. Maaaring makita natin, wow, napaka-dedicated na namang tao. Pinaghahanap na ba yung batang ito? Gumagawa siya ng paraan para siya ay makasamba sa Panginoon. But the reality, his real intention is destruction. Minsan, ang mga tao po ay nagiging katulad ni Herodes. Yung lumalabas sa ating bibig ay pag-worship sa ating Panginoon. Pag-iba ang laman ng ating puso. Kaya sabi ng Diyos sa mga tao ito, ginagalang lamang ako sa pamamagitan ng kanilang mga labi. Pero ang totoo, ang laman ng kanilang puso ay hindi iyon. Minsan, mga kapatid, nangyayari po ito sa ating buhay. Ipinapakita natin to worship Him, to worship Jesus. Ngayong Kapaskuhan, tayo po mga abala po tayo. Maraming bagay na pinagkakabalahan po natin. Ang sinasabi natin, etong ginagawa ko, Lord, para sa iyo to. Because I want to worship you. But sometimes, nagiging focus na lang yung ating sarili doon sa kung ano ang mga nais natin. And not really to worship the Lord. Kaya lang po ba ninyo, bakit hindi natin yung ginagawa yung siyam na gabi? Siyam ba? Tama ba? Yung simbang gabi. Ano po yung intention ng tao? Bakit mayroong siyam na gabi? Magalan po yung wish. Para pagkatapos yung siyam na gabi na yun, nagiging pananda. Naging pananda nila na tapusin yung siyam na gabi, wala na pag-absent dahil sa kanilang paniniwala after the 9 days or 9 evenings, ano doon yung blessing ng Panginoon. Totoo naman po, nandoon yung blessing ni Lord. Pero ano po ang intention natin? Ano ang laman ng puso natin? Is this really to worship the Lord? Wala pong masama na magsimba tayo ng siyam na gabi. In fact, wala kang masama kahit gawin po natin gabi-gabi, magsimba tayo buong taon. Di ba? But how about our intention? Talaga bang totoo tayong
nag-worship sa ating Panginoon kasi birthday niya? Totoo bang gusto natin siyang parangalan? Totoo bang gusto natin siyang maluwalhati sa ating mga buhay? Or because gusto lang natin ang blessing ng ating Panginoon? Dedicated tayo doon sa ginagawa natin, but the real intention is destruction. Si Herodes po ay ginagamit po dito bilang katauhan ni Satan, the destroyer. The destroyer. Ano po sabi ng John chapter 10 verse 10? That thief comes only to steal and kill and destroy. Sabi ng sa Tagalog, si Satan, siya ay pumarito para mag-agaw, manira, at pumatay. Yan ang trabaho ni Satan. To steal, to kill, and destroy. Para agawin tayo mula sa kamay ng Diyos. Para sirain tayo ni Satan. Para patayin tayo ni Satan. Yun ang kanyang purpose. But tignan natin yung purpose ni Lord. Sabi niya, I have come that they have life and have it to the full. Bakit daw pumarito si Kristo, ang ating Panginoon? Para magkaroon tayo ng buhay na kaaya-aya. Buhay na ganap, yun ang nais ng Diyos na iparanas niya sa kanyang mga anak. Hindi para sirain, hindi para patayin, hindi para puksain. Amen? That is the purpose of the Lord Jesus Christ, why He came. Dahil gusto niya tayo magkaroon ng buhay na ganap at kaaya-aya. And Jesus came to destroy the works of the destroyer, the works of Satan. Nasabi po ng 1 John chapter 8, verse 8, ang magpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ng dyablo, at naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. So yun ang purpose ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Kaya sa Kanya po tayo magtiwala, sa Kanya po tayo sumunod, sa Kanya po natin ialay ang ating sariling buhay, sa Kanya tayo magkaroon ng tunay na pagsamba, sa Kanya natin i-dedicate ang ating buhay sapagkat Siya ang tunay na Diyos na nagmamalasakit sa atin. Amen? Malampakan muna natin ang ating Panginoon. Parang hindi ako sa inyo na malumayan na pananaman. Gusto kong lamanan itong nararamdaman ko ngayon. Dahil nararamdaman ko na. Yan yung gustong sirahin. Ngayong umaga. And the third and last warning of God, God's warnings are to direct us into the direction of His Word. Ano po ang babala ng Diyos? Upang ihanay tayo sa Kanyang mga salita. Upang ang Kanyang salita ay patuloy na magpapaalala sa atin na mayroon tayong Diyos na mapagmahal, Diyos na mabuti, Diyos na tapat, at Diyos na makapangyarihan na handang baguhin ang direksyon ng ating buhay. Amen po ba? This is God. Kaya tayo binibigyan ng babala para i-direct niya tayo doon sa kanyang salita. Ang kanyang mga salita ay patuloy nagpapaalala sa atin at alisin ang anumang pride na meron sa atin. Alam niyo po yung taong ma-pride. Kahit anong sabihin niya o anong
ano paalala mo sa kanya? Maghahanap siya ng i-justify niya yung kanyang sarili. Ilalaban niya kung ano yung alam niyang tama. Yung tao mo pride, hindi na kaya ibaba ang kanyang sarili. Gusto niya ipaglaban kung ano ang nasa isip niya. Pero sa huli, mali naman talaga. Yan po yung mga tao mag-pride. Patuloy nilang ginajustify, no? Para patunayan sa iyo na tama siya at mali ka. Ganun po si Satan. At ang salita po ng Diyos ay patuloy na nagpapaalala sa atin para tayo po ay magiging mapagpakumbaba na sumusunod sa Kanya. Amen po ba? Amen. Ano po sabi rito? Verse 15, where he stayed until the death of Herod, and so was fulfilled what the Lord had said through the prophet, out of Egypt I called my son. Sabi po dito sa verse 15, doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. So God intends to bring our lives and direct us into His Word. God intends to bring our lives into line with the Bible, with the Word of God. Ito ang nais ng Diyos, na tayo po ay mamumuhay ayon sa Kanyang salita. Ang ibig sabihin po dito, mga kapatid, para mas maunawaan po natin, yung sinabi po dito, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Okay? Now, ano po ba ang Ehipto? Egypt is a symbol and a scripture of the world. Ibig sabihin, ang Ehipto po ay simbolo ng sanlibutan. At ang mga taong nabubuhay sa sanlibutan. Sa Egypt po, no, Old Testament, makikita po natin popular, wealthy, powerful, at yung gods nila ay hindi po ang Diyos. Ang kanila pong itinuturing na God o Diyos ay tao o yung kanilang hari. So, kung ikaw ay mabubuhay sa ganong bansa, very popular, napakayaman, napaka-powerful, ano po ang mangyayari sa ganong tao? Hindi na nila kailangan ang Diyos na nasa langit. Hello? Ang tao po na nabubuhay sa Egypt, ito yung mga taong umaasa na lang sa popularity, umaasa na lang sa kayamanan, umaasa na lang sa kapangyarihan ng bansa, at umaasa na lamang doon sa kanilang leader o sa kanilang hari. Ang mga tao ito ay maaaring sundin kung ano ang batas ng kanilang pinapanginoon, ngunit hindi nasusundin ang batas ng tunay na Diyos. Amen po ba? Ganon po ang Egypt na inilarawan po ng banal na kasulatan. Ang ino-offer po sa Egypt na ito ay temptations, kasaganaan, kapangyarihan, popularity. Yon ang ino-offer. And God is calling His people out of the world. Nais po ng Diyos na hindi po tayo mabuhay sa ganun pong sistema. Nais po ng Diyos na tayo po ay mabuhay
na sumasamba at sumusunod sa Kanya. Nais ng Diyos na siya ang ating mahalin at hindi natin mahalin ang mundong ito. Kaya na po ang sabi po ng 1 John chapter 2 verse 15 and 16, do not love the world or anything in the world. Huwag mong ibigin o mahalin ang sanlibutan o lahat ng nakikita mo sa sanlibutan. At ano pang sabi? If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Ang sino mang taong umiibig, nagmamahal sa mundo, sino mang tao na nagmamahal sa popularity, nagmamahal sa kayamanan, umiibig sa kayamanan, sa kasaganaan ng mundo, wala sa kanila ang Diyos. Hindi sila nagmamahal sa Diyos. Diba? Ano po sabi ng Matthew chapter 6? You cannot serve two masters. Dahil kung iibigin mo ang isa, kasusuklaman mo ang isa. Kung iibigin mo ang sanlibutan, natural kasusuklaman mo ang Diyos. Wala ka ng panahon sa Kanya. Wala ka ng time kay Lord. At ito ang nais ng Diyos na alisin niya sa atin. For everything in the world, ano ba meron sa world na ito sa sanlibutan? The lust of the flesh, yung hilig ng laman, the lust of the eyes, yung ating po mga kinagigiliwan, yung mga magaganda sa ating mga mata, sa ating paningin, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. So saan na po galing yung hilig ng laman? At yung pride, galing yan sa sanlibutan. Hindi yan galing sa Diyos. Church, is your life governed by the Bible? Ang buhay mo ba ngayon ay pinangungunahan ng salita ng Diyos? Or are you tempted and distracted? Dahil po sa paghahanap ng kasaganaan sa mundong ito. Tuwing Christmas, o bago sumapit ang Christmas, mas lalo po tayong nagiging abala. Tama po ba? Di ba? Mas lalo tayong nagiging abala sa maraming bagay. In fact, ang Pilipinas po ang pinakamaagang nagsiselebrate ng Kapaskuhan. October pa lang, piling Pasko. September pa lang, yung Burr months. So, ibig sabihin mula September hanggang December, ang tao po abala na. January pa pa. Sa maraming bagay. Nagsisikap na tayo para magtrabaho, para pagdating ng Christmas celebration, meron tayong handa sa ating pamilya, meron tayong pangregalo sa mga anak, pangregalo sa mga inaanak. We are distracted by the things of this world. Pag sumapit naman ang December, simula ng mga party-party. Minsan, sa sobrang kasiyahan, nakakalimutan na yung totoong ipinagdiriwang. Ang kaarawan ng Panginoong Jesus. Diba, minsan ganun tayo. Kahit na may birthday sa bahay sa ating pamilya, tama? Pag mayroong birthday sa ating pamilya, halimbawa, may birthday ng anak, sino yung lasing na lasing?
Sila. Yung magulang. Hindi lang yung tatay. Alam nyo ngayon, yung mga babae na rin, kahit nanay, umiinom na rin. Yung mga matatanda, yung talaga nag-i-enjoy. Kaya minsan sa sobrang kalasingan, nakakalimutan na nila, birthday pala ng anak nila. Yung sineselebrate pala nila, yung center of attraction sana, yung birthday celebrant, pero yung mga lasing na mga adults, yun na yung nagiging center ng attraction. Ano? Sasayaw-sayaw na. Susuray-suray na. Sumusuka pa. Yun ang reality. Meaning to say, pagka sumapit po yung December, ang mga tao po ay mas lalong nagiging abala dahil gusto po natin na magkaroon po tayo ng maraming pera, pangregalo, pambili ng pagkain para sa ating pamilya at sa mga gusto po nating bahagian ng mga pagpapala na ito. But the question is, yung ating po bang celebration na ginagawa, naka-inline po ba ito sa salita ng Diyos? Okay lang po yun, Pastor. Magsisimba naman ako. Kukumpletuhin ko yung siyam na gabi. Kukumpletuhin ko yung tatlong gabi lang tayo rito eh. Pag sa akin ng December, Pastor, magsisimba na ako. Tuwing Sunday, wala akong absent niyan. Pero pagdating ng January, nasaan na tayo? Ano? Mga kapatid, ang ating mga buhay ay nakainlay sa salita ng Diyos. Hindi po galit si Lord sa kayamanan, kasaganahan, sa kapangyarihan. Hindi po galit si Lord. Pero kung ang mga yan, kung nagkakaroon tayo ng mga ganyang bagay sa ating buhay, subalit, napapalitan na si Lord sa pwesto ng ating puso. Sa tingin ba natin ay naka-inline pa rin sa salita ng Diyos ang buhay natin? No? Ito po ang hamon ng ating Panginoon. God sends His warnings in different ways. Amen. At padala ang Diyos sa atin. Iba-ibang paalala para hindi po tayo mabahamak. Katulad po ng ating pinag-aaralan ngayong umaga, yung wise men, si Joseph, be warned by God in dreams. Ganon din po tayo, mga kapatid. Maaaring tayo po ay pinapadalhan ng Diyos ng mga babala sa iba't ibang pangyayari sa ating buhay. Problema, karamdaman, kahirapan. Para hindi po tayo tuluyang mapahamak. At higit sa lahat, tayo po ay binawarningan ng Diyos mula sa kanyang mga salita. Ano po ang hamon ng Diyos natin? Nakaranas ka na ba ng babala mula sa Panginoon? O marami ng babala si Lord, pero hindi natin pinapansin. Pinabaliwala na natin. Church, hindi pa po huli ang lahat. Patuloy po natin isuko lamang ang ating buhay sa Kanya. But the question is, nakahanda ka ba? Na pumasok si Lord sa buhay mo para mabuhin ang direksyon ng buhay mo.
Amen. Are you willing? To enter Jesus in your life? Para baguhin ang direksyon ng buhay mo. Church, if you allow Jesus to enter into your life, ano po ang kaya gawin ng Panginoong Jesus sa iyo? Mula sa araw na ito, palalayain ka ng Diyos mula sa kamay ng kaaway. Pangalawa, ipapahayag ng Diyos ang kalooban na sa iyo para sa buhay. At pangatlo, dadalhin ka ng Diyos sa isang kamanghamanghang pamumuhay na matagal mo namin nanais na makamtas. Tayo po sa dalawin mo, tayo po magdalawin. Lord, maraming salamat po sa oras na ito. Kami po ay narito, Panginoon, sa iyong harapan. At patuloy na nagpapasakop sa iyong kalooban. Mga kapatid, kung meron pa sa atin na hanggang ngayon ay hindi isinusuko ang ating buhay sa Panginoon, ang Panginoong Jesus ay naghihintay sa iyo. Nabukas ang kanyang mga bisig upang yakapin, upang tanggapin mo. Naghihintay lamang siya na pumasok sa iyong puso. Sapagkat nais ng Panginoon na bigyan ka ng isang buhay na ganap. Isang buhay na kasiya-siya. Isang buhay na punong-puno ng kasaganaan, kapayapaan, at kaayusan. Nais ng Lord na iparanas ang buhay na ninanais mo. Kaya naghihintay lamang siya sa mga oras na ito. Buksan mo ang iyong puso at papasukin ang Panginoon. Hayaan mo na sa oras na ito. Ito yung Christmas na magiging remarkable sa buhay mo. Nasa halip na magiging destructive ka na maraming bagay. At mahulog sa anumang temptations na ino-offer ng sanlibutan ito. Si Lord ay naririto ngayong umaga. Nakahanda siyang tanggapin mo. Isuko ko ang buhay mo sa Kanya. Panginoon, Ikaw ang Diyos na nakakasiyasan sa aming mga puso. Ikaw ang Diyos na nakakabasa ng aming mga kaisipan. If we are distracted and tempted, Father, we ask forgiveness. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Kung meron po kami mga pagkukulang, punan niyo po ang mga ito, Panginoon.
Kaya, Lord, na aming pong i-dedicate ang aming mga sarili, ang aming buhay. Upang purihin ka, sambahin ka. Sa halip na maging distracted kami, Panginoon, sa maraming bagay. Dahil alam namin, Panginoon, na meron kaming Diyos na hindi kami iiwanan, hindi kami papabayaan. Tulungan niyo po, Panginoon, ang aming mga kapatid na ito, na magsilbi nawang mawala ang mensahe mo ngayong umaga. Na mabago ang direksyon ng aming buhay. Upang hindi kami, Panginoon, mapahamak sa halip, magkaroon kami, Lord, ng isang buhay na matagal na namin inaasam-asam, nakapilit ka, at mamumuhay na kasama ka, O Diyos, sa aming pang-araw-araw na gawain. Lord, narito po ang bawat isa sa amin. We surrender our lives to you. Mangusap po kayo, kumilos po kayo sa aming buhay. Pagalingin niyo po ang anumang may karamdaman sa mga oras na ito. Palakasin mo po ang mga nanghihirap. Bigyan mo po ng pag-asa ang mga taong nalulungkot at nagdadalaman. At sa mga taong naririto na patuloy, Lord, na nararanasan ka na sa kanilang buhay. Lord, patuloy niyo pong ituro sa kanila na manalig o pagpapumawa sa iyong harapan. At patuloy nilang gawin kung ano ang kanila pong ginagawa upang ikaw ay paglingkuran. Upang ang anumang aming mga gagawin ay patuloy na makapagbigay ng kabulihan at kalawalatian sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa umaga nito. Salamat po sa mga salita mo na nagsisilbing paalala at pabala sa amin, Panginoon. Salamat po dahil hindi mo ninais na kami mapahamak. Salamat po sa pagkat hindi mo na ninanais, Lord God, na kami po ay magkaroon ng masalimuot na pamumuhay. Pagkus, ninanais mo na magkaroon kami ng buhay na kaaya-aya. Isang buhay na ganap para sa bawat isa sa amin. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka. Luwalhatihin ang iyong nating pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen.